Mabilis na umiinit ang mga pangyayari sa Venezuela. Kakailan lang, naglipat ang United States ng 10 F-35 stealth fighter jets sa isang base sa Puerto Rico na nasa 300 milya lang mula sa baybayin ng Venezuela. Nangyayari ito bilang direktang tugon sa mga babala na natanggap ng mga barko ng United States mula sa hukbong himpapawid ng Venezuela. Ito ang ibig kong sabihin dito. Ngayong umaga, tinawag ng mga opisyal ng United States ang hakbang na ito na mapanukso. Sabi ng Pentagon, may 2 eroplanong militar ng Venezuela na lumipad malapit sa United States Navy na barko. Mukhang pagpapakita ito ng lakas ilang araw matapos salakayin ng militar ng United States ang bangkang ito sa Katimugang Caribbean na umano'y nagdadala ng droga mula Venezuela at ikinasawi ng 11 katao. Ayon sa Pentagon kagabi, ang mga paglipad ng Venezuela ay sadyang ginawa upang hadlangan ang ating mga operasyon laban sa narkoterorismo. Isa itong digmaan laban sa mga mamamatay, isa itong digmaan laban sa terorismo. Kagabi, pinalawak ni kalihim ng Estado Marco Rubio sa Ecuador ang aksyon ng administrasyon laban sa droga mula Latin America. Itinalaga ang 2 Ecuadorian gang bilang banyagang teroristang grupo at nangakong mas marami pang atake laban sa drug cartel. Kung tulad mo ako, sigurado akong may mga tanong ka pagkatapos marinig ang kwento. Unang tanong siyempre, paano nga ba nila nakuha ang F-16s? Hayaan mong sagutin ko agad yan. Alam mo, noong dekada 1970, naraan 70 magkaibigan talaga ang Venezuela at United States. Sa katunayan, masasabi mong malapit na kaalyado ng United States ang Venezuela noong panahong iyon. Malaki ang kita ng Venezuela sa langis. Kaya nakita ito ng Washington bilang matatag na demokrasya na tutulong balansehin ang lakas ng Cuba na suportado ng Soviet sa Caribbean. Kaya noong 1982 ang Venezuela ang naging unang bansa sa Latin America na bumili ng F-16 Fighting Falcon. Sa kasunduang ito, magde-deliver ang United States ng 24 F-17 sa mga susunod na taon. Sa mga sumunod na dekada, inalagaan at in-upgrade ng Venezuela ang ilang avionics at armas ng kanilang F-16. Sila ang naging gulugod ng depensa sa himpapawid ng Venezuela. Pinalitan ang mga luma ng Miragan F-86 jets. Pag-upo ni Hugo Chavez noong 1900, naraan 79 lumala ang relasyon ng United States at Venezuela. Noong 2006 nagpatupad ang United States ng arms embargo sa Venezuela at ipinagbawal ang pag-export ng pyesa at upgrade para sa mga Amerikano nitong armas. Dahil dito, nahirapan ang Venezuela mapanatiling gumagana ang F-16 fleet nila. Dahil walang opisyal na pyesa, napilitan ang Venezuela na bumili ng mga pyesa sa black market, gumawa ng sariling bersyon o magtanggal ng pyesa mula sa ibang eroplano para mapalipad ang iba pa. Noong 2010, kakaunti na lang ang lumilipad na F-16. Lumapit ang Venezuela sa Russia at bumili ng bagong Su-30 eroplano. Pag-uusapan pa natin ito mamaya sa video. Pero pagsapit ng 2000 at 25 ng karamihan sa orihinal na 24 na F-16 ay hindi na pinapalipad. Ayon sa mga eksperto, mas mababa pa sa 5 ang kayang lumipad at limitado pa ang kanilang kakayahan. Pinaka nakakatawa sa kwento, sinubukang ibenta ng Venezuela ang mga ito sa Iran noong 2006 pero hindi natuloy ang kasunduan. Ngayon, kakaunti na lang ang F-16 na kayang lumipad at lalong lumalala ang kondisyon tuwing ginagamit. At ginamit lang nila ang 2 sa mga ito para magpadala ng masamang mensahe kay Pangulong Trump na mukhang bumabalik sa kanila. Dahil hindi lang F-35 ang lumalapit sa mga hangganan ng Venezuela, mayroon din tayong ibang makapangyarihang sandata. Kanina umaga, may ulat tayong isa pang C-17 papuntang Puerto Rico mula Jose Basa Luis McCord. Base ng 2nd Ranger Battalion, marami pang hinto ang dumarating sa paligid ng Venezuela. Hayaan ninyong ibigay ko ang buod ng alam natin ngayon. Bago iyon, ipapakita ko muna ang sagot ni Pangulong Trump ukol sa Venezuela gamit ang F-16s para balaan ang barko ng United States Navy. Narito ang clip ng paglipad ng eroplano ng Venezuela sa ibabaw ng United States warships. Sa tingin ko magkakaproblema sila at ipapaalam namin sa kanila. Narinig namin ang tungkol doon pero hindi talaga ganon, hindi tulad ng sabi nila. Pero masasabi ko, General, kapag ginawa nila yon, malaya kang gawin ang gusto mo. Sige, kung lilipad sila sa isang delikadong posisyon, masasabi kong pwede mo.
ikaw o ang mga kapitan mo ang bahalang magdesisyon sa gusto nilang gawin. Sige po, sir, malapit lang. Muli, mayroon tayong isang sakit. Sinabi mong hindi sila tumawid. Gaano sila kalapit? Sabihin mo. Ang mga eroplano ang tumawid. Well, ayokong pag-usapan yan, pero kung ilalagay nila tayo sa panganganib, hayaan mong isara ko na lang. Salamat sa lahat. Ngayon, pag-uusapan natin ang G20. Ngayon, sa original na clip, nakita nyo rin yan. Nagpalipad ng F-16 ang mga Venezuelan matapos pabagsakin ng United States ang bangka ng mga drug cartel. Ayon sa opisyal ng Venezuela, hindi raw miyembro ng drug cartel ang mga ito kundi mga karaniwang mangingisda lang. Hindi natin pwedeng asahan na basta aaminin ng rehimen ni Maduro na matagal na silang nagsusmuggle ng droga. Alam natin na si Maduro ay isa sa pinakamalaking drug trafficker sa mundo. At ang drogang isinusmuggle niya ay kumakalat sa buong mundo, kabilang na ang Estados Unidos at Europa. Noong nakaraang taon, mas malaki ang kinita ng kanyang gobyerno sa smuggling ng droga kaysa sa export ng langis. Ang Venezuela ang may pinakamalaking reserba ng langis sa mundo. Higit pa sa Saudi Arabia at Russia. Pero mas malaki pa rin ang kita nila sa smuggling ng droga. Susunod, titingnan natin ang pahayag ni Maduro matapos ang flyover niya at ang pagbagsak ng United States sa bangkang may droga. Tama ka, Iza. Sa tingin ko, dalawang aspeto ang krisis na ito. Sa isang banda, yung pagtutunggalian sa pagitan ng Estados Unidos at ng gobyerno ni Maduro. Sa tingin ko, nalampasan na natin ang ponto ng mga maanghang na salita sa diskurso. Nakita natin na handa ang United States na gumawa ng matitinding aksyon. At sa totoo lang, pumatay sila ng 11 Venezuelan dahil sa allegation na nagdadala sila ng droga sa isang speedboat na tumatawid sa Caribbean Sea. Siyempre, pinoprotesta yon ng gobyerno ni Maduro. Ipinrotesta rin nila ang kamakailang pagpapadala ng United States Navy sa malawakang operasyon. Hindi nila tinugunan ang insidente kaugnay ng 2 F-16 fighter jets na siyempre gawa ng Amerika. Sa isang banda, lalo lang nilang pinasakit ang loob. Nang tanungin namin sila, itinuro nila na ilang bansa sa Caribbean community ng Community of Latin American and Caribbean States ang nagprotesta sa pagpapadala ng Navy. Kaya iyon ang malaking aspeto ng geopolitika sa kwentong ito. And sa kabilang banda, naroon ang mga karaniwang Venezuelan na sinusubukan sa iba't ibang paraan na ipagpatuloy ang kanilang araw. Ito ay isang bansa na patuloy pa ring nahihirapan dahil sa matinding kalagayang pang-ekonomiya. Siyempre, karamihan sa tao ay gusto ng pagbabago sa pamahalaan, lalo na sa Caracas. Alam din nila na pinilit ng United States si Maduro noon at hindi sila naniniwalang iba na ang situation ngayon. Ngayon, narito ang eksaktong detalye ng pag-deploy na kinatatakutan ni Maduro. Meron tayong United States Ship Lake Erie, United States Ship Samson, United States Ship Gravely, at United States Ship Jason Dunham. Muli, ito ang barkong pinaliparan ni Maduro ng F-16. Bukod pa rito, may balita tungkol sa United States Ship Newport Submarine sa Caribbean. Hindi pa kasama rito ang 3,000 Marines at mga air assets at iba pang kagamitan. Bukod pa rito, habang nire-record ko ito, si Sekretaryo ng Depensa o Sekretaryo ng Digmaan. Ngayon, nasa Puerto Rico si Pete Hegseth at pinag-uusapan ng media doon na muling bubuksan ng United States ang ilang lumang base na isinara bago lumala ang sitwasyon sa Venezuela. Kaya gusto ninyong hulaan kung ano ang ginagawa ni Maduro matapos makita ang lahat ng ito. Ganito lagi ang ginagawa ng mga bansang kontra sa United States. Tinatawagan ni Maduro ang China. Sa kanyang pinakabagong talumpati, kung saan tinatalakay niya ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Venezuela, binanggit ni Pangulong Maduro ang China. Kinuha niya ang isang telepono na, ayon sa kanya, ay regalo sa kanya mula kay leader ng China na si Xi Jinping. Tinawag niya itong pinaka-hindi mahahak na telepono na kahit ang CIA ay hindi kayang i-hack. Ngayon, ang pahayag na ito ay hindi naman banta na makikialam ang China kung may gagawin ang United States. Pero sa totoo lang, magkasama nang nagtatrabaho ang Venezuela at China sa nakalipas na 2 dekada. Kung wala ang CCP at si Putin, hindi sana nanatili sa kapangyarihan si Maduro dahil tinulungan nila siyang labanan ang mga tangkang kudeta at tinulungan din siyang pondohan ang kanyang panunupil sa pamamagitan ng pagbili ng kanyang langis. 70% ng mga export ng Venezuela ay diretso sa China. Ito ang dahilan kung bakit noong 2019 sa tangkang kudeta laban sa rehimen ni Maduro, hinangad ng mga tao
ang pagbabalik ng demokrasya sa Venezuela. Ang Rusya at ang China ang tumulong sa kanya para mapanatili ang kanyang kapangyarihan. Heto pa ang mga detalye tungkol dyan. Bago yan, talakayin muna natin paano hinarap ni Maduro ang mga mahihirap na sitwasyon tulad ng tangkang kudeta noong 2019. Base sa nabasa ko, muntik na talaga siyang mawalan ng kapangyarihan. Sa channel na ito, madalas nating subaybayan ang Rusya at China. Sinusubaybayan natin ang pananakop ng Rusya. Maaaring mali ako, itama mo ako kung kailangan. Malaki ang papel ni Putin sa pagpapanatili kay Maduro sa kapangyarihan noong 2019. Kung alam mo ang tungkol dyan, maaari mo bang ibahagi sa mga nanonood? O 100%. Kaya ang Rusya, alam mo, nakakatawa. Mga kaliwa, At pati, Ilan? ang mga tao sa kanan ay talagang laban, United States. panghihimasok. Maaring magkaiba ang ibig sabihin nito depende sa bumabatikos o sumusuporta sa pahayag. Madalas nilang sabihin, hayaan nyo ang Venezuela. Laging nakikialam ang United States sa mga bansang ito, pero hindi nila pinag-uusapan ang pakikialam ng China, hindi rin nila pinag-uusapan ang pakikialam ng Russia. Dahil sa katangian ng mga rehimeng iyon, delikado ito hindi lang sa South America at mga bansang gaya ng Venezuela kundi pati sa United States. Isipin mo kung gaano kadelikado para sa United States na magkaroon ng isang bansa na diktadura, na isang ARCO state at may intelligence ng Russia. Mga 3,000 milya lang ang layo mula sa Florida, parang nasa likod bahay mo lang. Alam mo yon? Kaya oo, malalim ang pagkakasangkot ng Rusya sa Venezuela, pati na rin ang Iran at pati na rin ang China. Yung mga kaaway ng Estados Unidos ay nakikipagtulungan sa rehimen ni Maduro. Sa anong paraan, lalo na sa Rusya? Ang mga kumpanyang Ruso ay nag-invest sa langis ng Venezuela, nakatanggap ang Venezuela ng kagamitang militar mula sa Rusya at nakatanggap din ang Venezuela ng intelihensya at estratehikong tulong mula sa Rusya. Intelihensya sa nagdaang 2 dekada. Kaya ang pinag-uusapan natin ay aktual na panghihimasok ng Russia sa Venezuela na syempre may masamang intention. Noong Mayo lang ngayong taon, Mayo 2025, pumirma ang Russia at Venezuela ng isang kontrata ng pakikipagpartner. Kaya mas mahalaga ngayon kaysa dati, lalo na dahil sa sigalot na meron tayo sa silangang Europa na maintindihan ng United States na ito ang ating sakop ng impluensya. At hindi dapat payagan ng United States ang Russia na makialam sa Venezuela at magkaroon ng kapangyarihan at control na meron sila ngayon. And hindi lang Russia, gaya ng nabanggit ko, pati China rin. Halimbawa, ang China ay nagpautang sa Venezuela ng mahigit $60 bilyon nitong mga nakaraang taon, pera na ibinabalik ng Venezuela sa China, hindi sa pamamagitan ng salapi o aktwal na pera, kundi sa langis. Isipin mo kung gaano kahalaga ang Venezuela sa Russia. Kung gusto nating palakasin ang United States at naniniwala tayo sa Western values, dapat natin itong maintindihan. Kahit na wala tayong perpektong sistema o perpektong gobyerno, mas maganda pa rin ang sistema natin kaysa sa meron ng Rusya o yung itinataguyod ng China. Mahalaga ring maunawaan nating dapat tayong mangibabaw sa lugar at rehiyong ito. At para sa mga nakikinig sa akin ngayon na malamang ay aakusahan akong isang neocon o na humihiling ako ng intervention ng United States, sa tingin ko interest ng United States hindi dahil sa pagsasakripisyo na makahanap ng solusyon sa Venezuela. Kung gusto mo ng mas ligtas na Estados Unidos ng Amerika, kung gusto mo ng mas ligtas na kanlurang hemispero, syempre, kailangan mong subukang i-neutralize ang isang rehimen na anarcho-state at na kumikilos, nakikipagtulungan sa iyong pinakamalalaking kaaway. Ngayon, ang pinakawalang kapani-paniwalang bahagi nito ay lantaran ang panawagan ng United States para sa pagpapalit ng rehimen sa Venezuela. Ang pahayag na ito ay galing kay Sekretaryo ng Estado Marco Rubio. Nakamakailan lang ay nagsabi nito sa publiko. Si Nicolas Maduro ay nasasakdal na drug trafficker at pugante ng hustisya sa Amerika. Hindi lang tayo maghahanap ng mga tulak ng droga o ng maliliit na mabilis na bangka at sasabihin, subukan nating arestuhin sila. Hindi, sinabi ng Pangulo na nais niyang magdeklara ng digmaan dahil matagal nang sila ang nagdedeklara nito sa atin at walang sumasagot. Pero hindi na kailangan gawin yon sa maraming pagkakataon kasama ang mga kaalyadong gobyerno dahil tutulungan tayo ng mga kaalyadong gobyerno. Maring sila na mismo ang gumawa nito at gagawin nila at tutulungan natin silang gawin ito. Kakabigay lang ng nakakagulat na anunsyo ng YouTube. Nagbabayad ito ng 64 na milyon kada araw sa mga creator. Bakit? Kasi
kulang pa ang mga creator ng YouTube. Kaya may mga video sa homepage mo na may mas mababa sa 1,000 views. Tulad nito, hindi ibig sabihin na lahat kailangan magsimula ng sariling channel. Pero kung naisip mo na magsimula ng YouTube channel or faceless channel, ngayon ang perpektong panahon. Araw-araw, milyon-milyong dolyar ang binabayaran ng YouTube sa mga creator. At mas tinutulungan na ngayon ang mga bagong at maliliit na channel. Sigurado akong marami kang tanong kung paano simulan at palaguin ang channel. Madalas kaming makatanggap ng tanong sa email mula sa inyo. Kaya napagdesisyunan naming ilagay lahat ng aming payo tungkol sa YouTube sa isang YouTube video ng libre. Kung interesado kang magsimula ng sariling channel, panoorin ang video sa YouTube sa link sa description or card sa screen.